Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal ng Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal natin. Manatili po tayong nakatayo para sa pambansang awit na susundan ng interfaith prayer. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami po'y kalugdan mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at paisagawa namin ngayon ang aming gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y maniningluhod sa iyong harapan na kayo po'y inyong tanumpayan na iwaksi ang aming isipan, ang anumang masama, kaisipan, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas at katalino upang maibahagi namin ang aming makakaya sa aming makasama sa pagtupad na ito. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hinding naghihintay ng anumang kapalit, bagkos ay bukas palad
na magkakaloob ng anumang tulong. Panalangin namin ang lahat ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. In the name of the Father, the Son, Spirit. Amen. Maaari na po tayong umupo. Upang magbigay ng kaniyang pambungad na talumpati, inaanyayahan po natin si Tawi-Tawi Governor Ishmael Mang Sali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I am pleased to welcome you all in the biggest service caravan brought by the Bagong Pilipinas, where we bring government services closer to the people of the province of Tawi-Tawi. My courtesy to President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., Speaker of the House Representative, Honorable Martin Romualdez, the esteemed Congressman, BARM official, regional and local official, governors from other provinces, Vice Governor, mayors, local line agency, and everyone from all 11 municipalities who traveled to attend this event. Napakaswerte natin dito sa Tawi-Tawi ngayong araw dahil kasama natin ang butihing presidente at ang buong Pilipinas upang maghatid ng pagmamahal at maipadama sa atin nakasali tayong lahat sa programa ng mahal natin na Pangulo. The visit of President Marcos to Tawi-Tawi sends a loud message of support from the Marcos administration. We thank you, President Marcos, for giving us your precious time and for personally bringing and introducing the Bagong Pilipinas to us. Malaking bagay po dala ng inyong tulong, pero mas mahalaga po ang oras binigay ninyo sa Tawi-Tawian. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong pagbisita. Even though Tawi-Tawi is the southernmost province in the Philippines, you took your time and effort to come to us and bring us a good news. Mga kakasiraya ki province of Tawi-Tawi, to the people of Tawi-Tawian, President Marcos is here with us to distribute financial assistance and provide government services worth more or less more than 400 million. This includes cash aid, health services, social services, and many other government services in the biggest service caravan to ever reach province of Tawi-Tawi. We are excited for the Bagong Pilipinas because it resonates the goal of Gobernong Kasali ang lahat, which is to provide in services to everyone. Lahat po kasali ang mga programang dala ng ating Presidente. This will surely help the people of Tawi-Tawi in terms of improving livelihood, education, and general welfare. I think the institution and every individual who helped and supported this noble endeavor, ang Bagong Pilipinas ay pruweba na pag tayo lahat ay nagtulong-tulong, malayo po ang mararating ng ating probinsya, province of Tawi-Tawi. National agencies, BARM PSS, local line agencies, maraming salamat po. To Vice Governor Said Sali, to the mayors, Vice Mayor, Councilor, Barangay Chairman, all local leaders, we thank you for your effort in advocating Gobernong Kasali ang lahat. We affirm our commitment and we will give our best to bring program and initiative to the people of Tawi-Tawi. We thank the current administration for including Tawi-Tawi in your plan and commitment.
Now, words can never purely express our grateful admiration for your leadership and for your kindness in showering so much project to the province of Tawi-Tawi. Walang katumbas na silita ang lahat ng tulong mo, mahal namin na Pangulo. I enjoin everyone to share our vision of Tawi-Tawi to the world. Allow me to call upon Almighty Allah to guide our step in the service of promoting hula bangsa in Agama. Mahal namin Pangulo, welcome to Tawi-Tawi. Tulungan mo ma-maintain ang peace and order dito sa Bangsamoro Autonomous Region, na sana tulungan mo mamanatili ang kapayapaan dito sa BARM. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Governor Sally. Sa puntong ito, inaanyahan po natin si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating buting speaker. Please take your seats. Maraming salamat sa ating speaker sa kanyang pagpakilala. Andito rin po ang ating mga kasamahan sa iba't ibang departamento na tumutulong dito sa ating pagbigay ng ayuda, ng bigay ng tupad, magbibigay ng iba't ibang tulong. At tayo po ay marami po tayong kailangan gawin. Kaya po, sinasama ko po rito, nandito po ang ating DA Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kasama din po natin ang Secretary ng Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos. Ang ating namumuno ng peace process dito sa Southern Philippines, the Presidential Advisor to the President on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Charlie Galvez. Ang namamahala sa retraining at saka reskilling at saka sa pagpalawak ng kaalaman ng ating mga trabahador, ang ating Technical and Education Skills Development Authority o yung TESDA, Secretary Teng Magundadato. Ang host natin, the father of the province of Tawi-Tawi, Governor Ismael Sally. Tawi-Tawi Lone District Representative Dimsar M. Sally. At nagulat ako, mukhang magse-session yata ang House dito sa Tawi-Tawi at napakaraming congressman ang nandito. Malalayo. Kahit malalayo po yung distrito nila, pumunta sila rito sa Tawi-Tawi para pakita na ang kanilang tulong, ang kanilang makita nila. Dahil po, siyempre sa appropriation, dito nanggagaling. Dito nanggagaling sa House. Sabi, mabuti naman. At yung kanilang mga pinapasa na appropriation, yung mga kanilang pinapasa na tulong, ay makita nila na talagang umaabot sa taong bayan. The officials and members of the Parliament of Bangsamoro Autonomous Region or BARM, aking mga kasamahan sa pamahalaan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kinalulugod ko po ang makapiling kayong lahat kahit na po naparito ako dahil sa suliranin at ang problema na ating dinadaanan dahil dito sa El Nino. Subalit, napakaganda po
ng Tawi-Tawi at tunay pong mapalad kayo sa yaman na dulot ng lupang ito. Kaya naman po, talagang ninanais kong magtungo rito, hindi lamang upang magbigay ng tulong sa mga kapatid na nating nasalanta ng matinding tag-init, kung hindi upang makita rin na personal ang pag-uunlad ng pagbabagong nagaganap sa Tawi-Tawi. At napakalaking bagay na, napakarami na ang pagbabago dito sa Tawi-Tawi. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng tig 10,000 piso assistance para sa mga napiling magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino sa inyong lalawigan ng Basilan at sa Basilan. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso tulong para sa ilang pamilyang naapektuhan din. Kasama rin namin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Trade and Industry, ang DOLE, ang TESDA, DA, para sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ginaganap sa labas na handang magbigay ng serbisyo at tulong sa inyong lahat. Ang pakay ko po sa pag-iikot ko sa iba't ibang bayan at lalawigan sa bansa ay una, upang personal kong makita kung ang tulong ng gobyerno ay natatanggap ng mga tao at kung ito ba ay nakakatulong ng sa ating mga pangangailangan ng mga nahihirapan dahil sa tagtuyot. Pangalawa, andito rin po ako upang makausap kayo nang maunawaan natin ang inyong sitwasyon at makahanap tayo ng nararapat na solusyon sa iyong mga hinaharap na suliranin. Dahil sa pagtutulungan at pakikiisa ng bawat isa sa inyo ay patuloy na uusbong ang kapayapaan at lalong uunlad ang ating bayan. Ako po ay tunay natutuwa sa kapayapaan na inyong tinatamasa ngayon. Upang pagtibayin ito, masaya kong ibinabalita na ang inyong pamahalaan ay patuloy na magsasagawa ng mga proyekto para sa inyong kaunlaran, tulad ng Improving Growth Corridors in the Mindanao Road Sector Project na pinasyanan natin noong nakarang taon. Sa proyektong ito, 3 tulay ang gagawin natin dito sa Tawi-Tawi na siyang tutulong. Ito ay makakatulong sa inyong mga pangangailangan sa transportasyon at pagpaganda ng inyong hanap buhay. Pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan dito sa inyong lugar. Tuloy-tuloy din po ang mga social development program ng DSWD. Nandiyan po ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o ang 4Ps na tinatawag, na naglalayong isabay ang pag-unlad ng kalusugan at edukasyon sa pinansyal na paglago ng mga mahirap na pamilya. Nariyan din po ang ating Quick Response Fund at Kalahi Seeds, kapangyarihan at kaunlaran sa barangay, na makakapagbigay ng ayuda at trabaho sa panahon ng kalamidad. Ang Bangsamoro, umpungan sa nutrition o Bangun, ay naglalayong din na makakatulong upang masugpo ang malnutrition sa mga bata, sa mga anak natin at kababaihan ng dadalang tao. Ang DOLE naman ay nagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung tinatawag nating TUPAD program. Mahigit 30,000 na ang nakinabang dito mula noong Enero ng nakaraang taon sa ilalim ng TUPAD. Bukas pa rin ito sa lahat ng mga kailangan upang mapagsimulang muli ng laban sa buhay. Ngayon, at bago ako matapos, hindi ko maaaring palampasin ang mga sitwasyon na nararanasan natin. Alam naman natin na ang BARM ay nasa state of calamity dahil sa El Nino. Nais kong ipaalam sa inyo na nagsisikap ang inyong pamahalaan upang mabawasan ang tindi ng epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado,
sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi-Tawi. Laging unahin ang kapakanan ng pinaka-nangangailangan at mamuno ng may integridad. Ito ay ang hinihingi natin at ito ang kailangan natin na sa isang bagong Pilipinas. Ang adhikain na siyang isinisulong natin sa sinusuportahan ng inyong mga gobernador at leader dito sa BARM. Sa lahat ng ating ginagawa at gagawin pa, ang pakikilahok ng bawat isa ang pinakamahalaga. Saksi ako sa sipag at galing ninyo. Kaya asahan ninyong patuloy kaming magsisikap upang magbigay sa inyo ang nararapat na serbisyo at alaga upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Asahan ninyo, hindi ito ang huling pagkakataon na makikita ninyo ako. Hindi ito ang huling biyahe ko. Babalik-balikan ko ang kagandahan ng Tawi-Tawi at ang init ng inyong pagsalubog na binigay sa akin. Sa ating mga magsasaka, mga mangingisda at inyong mga pamilya, salamat sa inyong sakripisyo para sa bayan. Sama-sama tayong mangarap at kumilos para sa isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang Tawi-Tawi, mabuhay ang Basilan, mabuhay ang BARM, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers and fisherfolk na apektado ng El Nino. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk mula sa Tawi-Tawi na sina Naker Abraham, Algani A. Abdullah, Dayang Paning N. Ambang, Carno Bangali, Siti Amina Abdullah, Shajid M. Abdurajak, Damin J. Edris, Edamil Pata, Abdul Hamid Jauhari, Cesar Sansawi, At ngayon, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pag-turnover ng check assistance from the Office of the President para sa ating affected farmers and fisherfolk na nagkakahalaga ng 10 million pesos sa probinsya ng Tawi-Tawi na tatanggapin ng ating butihing Governor Ishmael Mang Sali. Congratulations po sa probinsya ng Tawi-Tawi. Sa sandaling ito, hinihiling po natin ang ating mahal na Pangulo na manatili para pangunahan ang turnover ng check assistance from the Office of the President
na nagkakahalaga ng 10 million pesos sa provincial government ng Basilan na tatanggapin ng ating butihing Governor Hajiman Sabihi Hataman Saliman. Congratulations po sa probinsya ng Basilan. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para isang group picture kasama ang ating beneficiaries downstage. Tumayo po tayong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance sa ating farmers, fisher folk at kanilang mga pamilya para sa Tawi-Tawi at Basilan. Muli po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga upuan habang ang mahal na Pangulo ay hindi pa nakakaalis. Maraming salamat po.